With fame comes the possibility always of shame. I mean, they're just two shades of the same thing. And, wala, it's part of it. Like, just, Taping after... saka you'll be surprised how all experiences, regardless of how viral or the whatever celebrity status, we're all human beings, and you know, sometimes you cry. Sometimes, I mean, kami rin naman nagsusupport sa each other. I mean, even emotionally. Just, you know, chill. Parang, ikaw ba naalala mo kung sino nag-viral, you know, 3 weeks ago? Tsaka, wala, it's just part of it. Hindi ko lang maintindihan why everybody makes it their business. I mean, it's a private thing between two people. Just let them be. It's a private thing between two people. Just let them be. Yan ang naging reaksyon ng batikang aktor na si Ian Veneracion matapos siyang ma-interview patungkol sa kontrobersya sa pagitan nina Maris Racal, Anthony Jennings at Jam Villanueva. Ayon kay Ian, lahat tayo ay tao lamang regardless kung gaano kakasikat. Tila ipinahayag pa niya na lilipas din ang issue na kinakaharap nina Maris at Anthony. Matatandaang nitong Biyernes, Disyembre 6, binasag na nina Maris at Anthony ang kanilang katahimikan tungkol sa cheating issue na kanilang kinasasangkutan. Inamin ni Maris na naging mahina siya nung mga panahon na nagkakamabutihan sila ni Anthony, pero nilinaw niya na hindi siya aware na magjowa pa rin ang aktor at si Jam. Ilang beses na raw kasi siyang nagtanong kay Anthony kung nagkabalikan sila ni Jam bilang nauna nang sinabi ng aktor na wala na sila ng girlfriend. Si Anthony naman ay todo sorry sa dalawang babae at inako ang kanyang pagkakamali. Habang si Jam ay wala pa ring komento o inilalabas na reaksyon matapos ang official statement ng mga kapamilya stars. Of course, napanood na po nating lahat ang panghihingi ng paumanhin o pagsusori po nitong si Maris Racal. Siya ay nagsorry kaya Jam Villanueva at sa lahat daw po ng ibang tao pa na nasangkot dito. Pero nakakalungkot lang po. Nung una, hinahanap natin yung boses ng babae para magbigay ng kanyang pahayag. Nung magbigay naman ng kanyang kwento, ng kanyang naratibo, kinokontra naman siya ngayon. Puro butas ang nakikita sa kanya. Tsaka hindi kinagat, hindi kinagat yung pagsusori niya. Opo, Nay. Alam mo, parang bumulong lang siya sa hangin na parang pinalampas lang yung sinabi niya. O tapos, yung sasabihin mo, o tapos, di ba gano'n ang kasunod mo? O tapos, ano ngayon? Di ba? Gano'n ang mga tanong. Eto magpakatotoo tayo. Eto naman pinag-uusapan naman natin at may kani-kanyang opinion naman po tayo tungkol sa mga bawat kilos na ginagawa nitong si Maris, si Anthony at si Jam. Itong kay Maris, alam mo na minadali ito. Kumbaga sa damit ay tinahinang mabilisan kaya may mga butas, may mga punit, ganon, parang ganon. At yun din naman ang opinion ng ating mga kababayan. Hindi niya inisip na mabuti kung ano ang magiging repercussion. Alam mo yung nagsorry ka pero naglaglag ka ng mga tao, di ba? Sana nagsorry ka na rin lang, inangkin mo na dahil sabi mo nga yung accountability, inaangkin mo. Bakit eto pa, nilaglag niya si Anthony Jennings. Tapos kesyo nung November pa lang daw, nagre-reach out na raw siya kay Jam. Ganon, pero hindi yata siya sinagot. Ganon din lang at nagsalita na siya. Wala na lang sana siyang idinamay-damay pa. Hindi na ginastify pa yung kanyang ginawa. Kasi wala doon din naman uuwi yun di ba? Opo, kaya nga po ang mga lahat ng mga nakapanood sa kanila, pagkatapos niyan, ang nangyari kasi, yung nangyari dapat ang iano mo, yung paano namin maiintindihan na hindi nagpatong, na hindi nag-overlapping ang mga bagay-bagay. Yun nawala na doon yung basta inamin lang. Diba? Yung overlapping pa nga, next pa lang yan na lalabas yan, lalantad yan. Pero yung pinasok mo ang isang bagay na gusto mo rin naman di ba? Hindi naman si Anthony Jennings lang na may gusto nito. Kayong dalawa naman, di ba? Kaya dapat wala nang laglagan. Yun. Sabi ko nga sa SNN, di ba?
kani-kanyang kuha ng salbabidang may hangin para maisalba, para makarating sila sa dalampasigan. Di ba? Yun. Ito sabi ni John, hindi ko binibili yung kanyang pagsusori. Halatang halata naman na hindi yun pagsusori, kundi pagsasalba sa karera niya, sabi ni Ayan. John. At eto, yung kay Juris Dr. Channel, desperate damage control move ito mula sa kampo ni Maris para maisalba ang nanganganib niyang karir. Hugas kamay siya habang isinisisi ang lahat kay Anthony Jennings. Pero parang nakalimutan niya na it takes two to tango. Tama. At kung sigurado naman talaga si Maris Racal na wala ng relasyon sina Anthony at Jam, bakit kailangang ipadelete pa ang convo nila? Ayan. Ang daming butas sa timeline ng kwento niya. Minadali kasi. Kaya ayun, ang daming sablay, di ba? Nabasa mo yung yung nagtalo yung dalawang magkaibigan kung taga saan, kung saan probinsya nang galing si Maris. Sabi niya isa, Dabaway niya siya. Hindi, taga Mindoro siya. Sabi niya, hindi, taga Davao siya. Napanood ko siya sa PBB nung naging contestant siya. Hindi, taga Mindoro siya. Bakit? Taga Sablayan, Mindoro siya. Sabi nung katalo. Yun alam eh. mo, ang Pilipino ibang klase. Yun, ididikit ka talaga, no? Gaya yung pagpuputong ng corona. Inililipat sa kanya ni Blight, di ba, yung corona. Yung mga ganon. Diyan magaling ang Pinoy. Very witty ang Pinoy sa totoo lang, di ba? Sabi ni Boy si Karagay, nag-sorry nga, pero parang labas naman sa ilong. Hindi sincere. Feeling ko lang punay. Saka tama kayo, yun mga big boss ang kinatigan lang yung more on career issues, hindi sa moral. Yung legalidad, yung karera, di ba? Yung ganon. Alam mo, ayoko magturo pero generalized ito hindi ito tungkol kay Maris at kay Anthony Jennings. Hindi rin ito tungkol sa kapamilya. Pangkalahatan po ito. Sa ganyang mga pangyayari ng damage control, binabalansin nila yan. Yung mismo humahawak ng karera nila, binabalansin yan. Sino mas dito? Mas maingay ang karera? Ito. Ay, pwede na natin isakripisyo yan. Ganon, binabalansin yan. So, Yun nga siguro, napansin. oo, ganon yun balansihan yan Kaya itong si Maris, naglakas loob na ilaglag yung boyfriend niya. Di ba? Hanggang ngayon naman sila pa rin, di ba? Ang wala na, si Jam, at saka itong si Anthony. Yon. At saka ang daming butas. Ang daming butas talaga. Grabe, ang haba-haba. Yun ang mahirap pag masyadong mahaba ang sinasabi. Lalong naiipit. Di ba? Ayan, sabi naman ni Rene De Leon, ang aking pamangkin, Maris Racal at Anthony, natabunan si BP Sara. At hindi lang yan, anak. Pati yung nagrereklamo na yung mga pelikula ng Metro Manila Film Fest. Nagmi-mediacon sila. Ang pinag-uusapan dito, di ba? Ito talaga. Alam mo ngayon, ako'y naniniwala na hindi na rin star system Kasi di ba dati ang kinakagat lang sa mga ganitong sistema at mga issue, yung malalaking artista talaga. Di ba? Ngayon hindi. Kita mo tong kay Maris na hindi pa naman ganun kalakihan at lalo naman si Anthony hindi kalakihan pero pinagpistahan. Talagang uhaw lang talaga ang mga marites, tayong lahat sa mga chismis, di ba? At saka yung bagong pasabog kasi yun, screenshot, di ba? Totoo yan. Sabi ni Dan Clavesillas, kahugas kamay po ng maliwanag, linis ng uling sa puwet ng kawali, pero walang bisa ang pamatay sunog nila. Binaon pa ang isa, dalawang po silang nag-enjoy. Sabi ni Dan Clavesillas, ayan. At si Lugaw, Nay, hindi na planchang mabuti bago inilabas na ko anak ko, Marites. Si Lugaw, isang matagumpay na negosyante, talagang nakatutok siya. At may paalala pa yan kanina, sabi sa akin, Nay, abang-abang na sa CFM. That's watching now. Gising na gising, sabi niya. Tignan mo at saka ngayon, hindi na babae lang talaga ang Marites. Pati mga lalaki. Maniniwala ka mga professional kong kaibigan,
mga kabatch ko nung kolehiyo, mga lalaki nagtatanong sa akin, uy, totoo ba yung ganito? Totoo ba yung ganyan? Pati mga abogado, sila Attorney Shirley Tamangkura, hindi masaya ang buhay pag walang mga chismis. Ano ba talaga ang nangyari? Ganun Sinabi mo talaga. pa, kagabi rin na nakatanggap ako ng tawag sa isang kaibigan na negosyante. Sabi niya, Romel, pwede magtanong. Kala ko naman kung ano yun? Eto lang, maiba lang na yan. Sabi niya, Oh, di ba? Oo, sikat na, ano oo. ba? Si ano na ba? At Ayan. saka si ano? Sabi ko. Eto ha, sabi ni Tita Nene Olanday, karinawang iba ang kanyang sinabi. Sabi ni Tita Nene, nagsorry nga siya, hindi naman bukaw sa loob, kaya niya ginawa yan para pag-usapan siya at para sa karir niya. Wow, nalihis naman, pero parang ganun din. Okay, dahil sa isyong Maris at Anthony, may nabuong love team, Nay. Maris umalis at Anthony, Maris umalis at Anthony Taberna. Sobrang tawa ko nang makita ko sa FB. Bakit naman? Di ba? Kasi Anthony. Anthony Oo. Yahoo! Sabi ni Rain Cortez, hindi makukumpleto ang buong linggo pag walang kaulayaw na si FM. Okay, dito na Yes. tayo kay Anthony. Maigsi lang to eh. Itong kay Anthony Jennings, nag-sorry. Alam mo, napansin ng mga tumawag sa akin. At marami, mababasa mo, kalat na kalat. Habang nagsosorry siya, alam mo yung parang, sa pilitan, yung parang, masabi ito ang lang. sasabihin mo. Ito ang sasabihin mo. Ito lang. Parang 25 seconds lang yata yon. Pero alam mo, mas ligtas si Anthony sa mga bashing, Bashing. dahil maigsi at wala siyang sinisi. Nagsorry lang siya, di ba? Nakabawi-bawi ng 2 paligo si Anthony doon. Kasi kung nag-explain pa siya, no, I didn't tell her na wala na kami ni Jam. She kept on asking me, but I didn't say ganyan-ganyan. Wala siyang ganon, wala siyang inilaglag. Wala siyang inilaglag talaga. Kaya okay na yon yung accountability, inako niya. Nagsorry siya kay Maris, nagsorry din siya kay Jam. Yun ang ginawa niya. At gano'n na siguro, wag nang i-detalye pa. Di ba? Sabi nga ni Juris Dr. Channel, eto, sabi niya, as expected, 2 to 3 hours matapos maglabas ng statement si Maris Racal, hindi nagpauli si Anthony Jennings. Kailangan niyang sumagot kasi inilaglag siya. Pero sa totoo lang, parang naglalaro lang sila ng the boat is sinking. Kani-kanyang kuha ng salbabida at life vest para maisalba ang karir nila. Okay na sana kung magsosorry, pero wag na sanang i-justify ang mga maling ginawa. Naku, wag nyo namang lokohin at paikutin ng publiko. Yun, yung punto natin na mag-sorry na lang si Maris, di ba? Wag nang i-justify na, wag nang magdamay pa ng kung ano-ano. Yun, di ba? Magagaling talaga ang mga Pinoy gumawa ng memes, gaya nung meme ng Hello Love Again, pinagdikit yung 2 pinakamataas na opisyal ng bansa. Tapos may caption, Hello Never Again. Oo, tama. Ayun, si PBBM at saka Si Sara. Vicky Si Vicky Sara. Nais sa lahat po ng nagsorry, ito ang wala pong sustansya at sinseridad. Although the shorter the better. Less talk, less mistake, sabi ni Dan Clavesillas. O pagka dyan nagpakahaba ka, talagang lalo ka mabubutasan. Maris Ubali at Anthony Taberna. Bagong love team daw. Okay. Sabi ni Edeletada. At sabi ni Paulo Ubalde, Nanay, 22 seconds po yung sorry video ni Anthony. Okay na mo, lampas pa pala ako ng 3 seconds. Okay na rin yun. Kasi hindi, ganito yan. Ay, hindi ko siya niloko. At chuchuchu. Takes 2 to tango. It takes 2 to tango. Pareho niyong ginusto yan. Pareho niyong ginawa yan. At itong si Maris, alam mo from day 1 na magkarelasyon sila dahil kinukumusta mo pa nga. Itong si Jam kay Anthony, di ba? At suportado kayo. Ano yun yung suportado yung love team nyo dahil alam niya trabaho. True. Oo. Ito sabi ni John, nako, again, I'm saying this. Hindi ko binibili yung idea na hindi niya alam na may girlfriend si Anthony. Oh, di ba? Wala naman talagang bibili doon kahit 2-5, di ba? Okay. Sa opinion ko lang po sabi ni Rain Cortez on Dimples Rice Crackers, mas nakikilala si Anthony, mas nakilala si Anthony
at Maris sa issue. Bongga, ika nga ni nanay, good or bad publicity is still publicity. Sabi ni Rain, mas nakilala daw si Anthony Jennings, di Totoo. ba? Oh, kasi nga siya yung lesser star dun sa dalawa. Pero dahil sa paimbulog nitong kwentong ito, nakilala tuloy si Anthony, di ba? Yon, nakakaano naman to, nakakaloka. At eto pa isa. Please don't mention my name. Ibang klase na nga ngayon. Hindi na mga superstars at mga dekalidad na artista ang kinakagat basta may issue. Kahit sino na lang, basta bago ang issue, brand new, yun lang yun. Oh, Tama. diba? Totoo naman totoo yun. Basta bago sa pandinig ang issue, hindi yung lang nangyari na sa ibang artista. Hindi na, Tama, ito bago dapat. Oo. Eto naman si Miss Nags, iba naman, kumaliwa naman siya. Ay punay, ikinasal po pala sina Joy at Ethan. Akala ko po sa sobrang late kung manood, nagkaanak na sila. Oh well, next time di na po ako papahuli. Sa Belgium kasi, na late ang pagpapalabas. Kaya siya ay nakapanood nitong first week of December lang. Yun. Kaya ganon. Ay nako, at saka itong kay Anthony Jennings, tapos yung kay Maris Racal, meron pa sinabi si Maris na agad-agad daw, sinabi daw niya kay Rico Blanco, yung Oo. kanyang kasalanan, di ba? Agad-agad Correct. daw. Ang daming butas talaga. Grabe. Sabi ni Wating-Wating, ay nako Maris, wala ka kasi sa ayos, kaya magdusa ka, yun lang. Sabi niya, minadali ang pananahe, kaya nagkaroon ng mga butas. Sulsihan ulit, di ba? Kasi daw dahil kaya daw nila minadali yan kasi nga yung ano nga, di ba, yung mga endorsement niya, kailangan daw Mamaya pag-uusapan natin di ba? tungkol sa mga Grabe. endorsement. Pag-uusapan Kakaloka natin yan. yan. Mm-mm. Basta ang pinakamadaling paliwanag diyan, kolokyal, minadali. Yun. May hinabol. Yun lang yun, di ba? Tapos, pagka gano'n na minadali, hindi talaga kakagatin ng publiko. Iisa-isahin yan. Titilad-tila rin yung mga sinabi mo at ikukumpara doon sa dati. Ganun yan di ba? Ikukumpara yan. Lalo pa ngayon, SOCMED, Sus Mariosep, wala nang maitatago dito. Lahat na ibabalik, lahat na babalikan. Oo, No. pati yung pag-iyak nga niya nung una at saka yung pag-iyak niya ngayon, pinagkukumpara, ay, bakit ganon? Parang hindi mo naman nararamdaman yung yung pagsisisi dito sa pangalawang pag-iyak. Okay. Diba? Ito sabi ni Dan Clavicil, si Maris na walang malay. Di ba? Walang kamalay-malay, di ba? Tapos meron dyan sinabi doon na ilang oras na raw niyang iniisip bakit hindi makapagbigay itong si Anthony Jennings ng public na sila ay wala na ni Jam. Yung pala ganito. Pero yung mga panahon, magkasama pa rin kayo. Di ba? Magkasama pa rin Yun ang kayo mga butas dalawa. Ang daming butas, di ba? Word of the day, sulsihan. Naalala ko tuloy ang lola ko, sinusulsihan ang damit pagkabutas. Sabi ni Rain Cortez. Grabe.